Hello guys, good afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everybody. Ay, morning. Parati akong morning yung intro ko kasi nga always yung yung vlog ko ginagawa ko in the morning, rarely in the afternoon. Ngayon na lang kasi late ako nagising. Kasi nga late din ako nakatulog kanina mga 3:30 or 4 o'clock na. Okay. Alam nyo na ang dahilan. Charis, joke lang yun. Babe tayo, day. Ayun. Ang video na to is para sa mga taong papunta pa lang dito, on the process of coming here, nasa kalagitnaan ng process, o kaya nandito na pero nasa preceptorship period pa lang at nahihirapan, o kaya kakalabas nyo lang ng orientation program, which is usually 2 to 3 months pagkadating nyo dito. So, sometimes nahihirapan kayo or nagsastruggle kayo ng bonggang-bongga. As in, madami na akong narinig na mga ganitong sentimiento, marami na akong narinig na mga ganitong, layo tayo ng onte para hindi maano yung chismis sa mukha, ayan, ganyan, para medyo makinis. Charis, joke lang yun. Ayun, marami na akong narinig na mga, sentimiento or messages from some of my subscriber na parang sometimes nagpi-PM sila sa akin. I don't know if it is just for like they wanna ewan ko kung gusto nilang marinig na nahihirapan din ako o kaya they just want self-validation na parang yung nararamdaman nila is nangyayari din sa iba. O, di ba? So, for me, iba-iba tayo ng experience, iba-iba tayo ng sitwasyon. So, in my case, I just wanna share my experience to you guys para maging aware din kayo na yung nararamdaman ninyo or yung struggle and challenges na meron kayo ngayon is just normal and it happens to almost all of us or everybody na bago dito sa Amerika. It's just that mas nagiging lang siya, parang mas nagiging easier lang for those nurses na mga galing sa Middle East, galing sa Qatar, galing sa Saudi Arabia, galing sa Abu Dhabi. Because as what I have said in my previous or in my past video, mas mabigat triple or quadruple yung trabaho sa Middle East compared to dito sa Jamaica. As in, yun nga lang ang kaibahan lang dito is hindi siya mabigat kaysa Saudi, kaya lang yung responsibility and legal liability is very high. Hindi ko sinasabing kapag nasa Saudi Arabia kayo, hindi na kayo makukulong o hindi na makukold yung passport ninyo, di ba? Kapag kinain ninyo or nilunok ninyo yung oxycodone ng pasyente niyo. Charis, joke lang yon. O kaya tinurok ninyo yung morphine na para sa pasyente ninyo. Shelak! Ayan. Well, meron pa ring legal liability, pero dito kasi as in napakabigat ng inyong legal responsibility or legal liability especially kapag may nag-happen sa pasyente ninyo, because mas mabigat yung liability ninyo if there is or yung negligence ninyo is nag-result sa damage, harm sa isang pasyente, di ba? Permanent loss or damage sa pasyente ninyo. So, mas mabigat yung liability. Alam nyo naman dito, uso yung kasuhan, di ba? Uso yung pagpapadala ng subpoena para sa mga court investigation. So, nakakaloka din, guys. Kahit, kung minsan nga, kahit wala kang ginagawa, kapag na-involve ka sa isang case na nadala sa korte, you will receive subpoena and then you have to attend for how many, imagine ninyo, they are taking your time and yet you are not being paid for that. Nakakaloka ng bonggang-bongga, nakakainis ng bonggang-bongga. Lalo na pag dumating ka na sa 30s, yung
makukonsume yung time mo, that is something related sa work, tapos hindi ka bayad, maiinis at maiinis ka, as in sobra. So, itong video na to, gusto ko lang i-discuss sa inyo yung magiging struggle ninyo talaga pagdating ninyo dito sa America for the first 3 to 6 months. Una sa lahat, yung language. Hindi lahat sa atin ay marunong pagdating sa English or very fluent or nakakaintindi ng bonggang-bongga yung tenga or nasana yung tenga natin pagdating sa English. Especially, iba yung accent dito. So, sometimes, magiging challenges nyo lang yun. Normal lang yun mga beshi. Don't feel disappointed or don't feel na parang mas mataas yung mga magagaling mag-English or mas bongga sila. Kasi itong mga to, magaling lang mag-English pero mga lokrisya naman. O, diba? Hindi yung English dito naman nila, hindi naman yan mga formal English pang palengke kumbaga, yung parang daily na ano. Hindi naman siya yung formal na formal. Pero may mga may mga Amerikano din na parang pag narinig nila yung accent ninyo, kunyari very thick yung accent ninyo, ay parang kayo, madidiscriminate or parang mababa yung tingin sa inyo. Bababa yung tingin nila sa inyo, keme. Pero hindi naman lahat. So, it's up to you kung titiisin ninyo or sasagot kayo. Kasi may mga Indian dito. Nako, maski thick yung accent nila kapag epi-api sila ng mga Amerikanong puti. Ay, nako, lumalaban talaga, Keme. Shalak. Ayun, pagdating naman sa work, talagang mag-a-adjust kayo ng bonggang-bongga, mafe-feel ninyo talaga na parang sasabihin nyo na gusto ko nang umalis sa bedside, gusto ko nang mag-quit sa bedside nursing, and gusto ko nang mag-buyout. Gusto kong sabihin sa inyo na normal lang yung feelings na nararamdaman ninyo. Eventually, along the way, pag nagtagal kayo ng more than a year na, more than 2 years na, more than 3 or 5 years na, is mas magiging komportable na kayo sa bedside, as in walang-wala or maning-mani na yung trabaho sa inyo. Kabisado ninyo na yung mga trabaho at hindi na kayo may stress. Alam nyo yung feeling, hindi ko naman to naramdaman, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, hindi ko naramdaman na pumunta ng duty nung nagsistart ako dito na parang kabang-kaba or parang ang bigat ng pakiramdam or ang bigat sa paang pumasok ng ospital. Well, naramdaman ko yun nung nasa Saudi pa ako, pero dito hindi ko na siya naramdaman. May mga taong ganun yung nararamdaman na parang hindi lang on the day of duty na si stress. Kung minsan, a day or night prior their first duty, yung galing silang off, parang ayaw nilang pumasok. Not because tinatamad sila, but because kinakabahan sila of what's gonna happen during the day or the next day. Please trust the Lord, trust yourself, maglakad. As in, wag na kayong mag-worry too much pagdating sa mga ganong bagay. As in, relax yourself, trust the Lord that what's gonna happen tomorrow will be guided will happen according sa Kanya. So, or according to His plan, diba? Kung may mangyayari man, let it be. Let it go, shalak. O, diba? Diba? Wag na kayong mag-worry too much kasi mangyayari ang mangyayari. Diba? Kung ano man yung nakatadhana. Just pray, relax yourself, and matatapos din ang isang buong shift kung 12 hours man yan. So, relax yourself para hindi kayo ngarag.
'Diba? Matulog ng maayos. Kasi merong mga nurses na ganyan, yung parang a day pa lang ng prior ng duty na ay parang takot na at kabang-kaba na. Hindi dahil na ayaw nilang magtrabaho or tinatamad sila, but because they're really anxious of what's gonna happen. Trust the Lord, trust the process. Ask yourself, bakit ba kayo kinakabahan? 'Di ba? Once you get on the floor, you get all the support that you need. If you're not comfortable, for example, if you're not comfortable doing the procedure, ask your charge nurse, hindi ko alam ito. Hindi ako komportableng gawin itong ganitong procedure. Can I have another nurse guide me? Or basta don't jump in any procedure that you completely do not know or you're not competent with. Kasi mapapahamak at mapapahamak kayo. Do not give medication that you don't know. Hindi mo alam first kung paano ibigay. Hindi mo alam kung para saan yung gamot na yon. Please, your ignorance, believe me or not, ipapahamak kayo ng pagiging estupida ninyo or boba. So please lang, always ask your charge nurse if you do not know of something, whether it's medication, assisting a procedure, or kung ano man. Kung hindi man kayo komportable mga beshi, as in, professionally, hindi naman sa refuse, but ask guidance from your charge nurse. Kaya nga tayo merong charge nurse kasi everything na hindi alam ng isang regular registered nurse or regular staff nurse should be raised to the charge nurse and should be addressed by the charge nurse. Pero wag naman yung ultimo vital signs hindi nyo alam. Naku, day, hambalusin ko kayo ng bedpan, day. O, diba? O kaya pag EKG lang hindi nyo pa alam. Naku, day, mahampas ko talaga kayo ng urinals, day. Charis. Diba? Yung ECG placement lang hindi nyo alam. Naku, day, maano ko talaga kayo, day. As in. Diba? Sarap hambalusin, day. Yon. So, don't be anxious. Malalampasan at malalampas. Kung anxious man kayo ngayon, tiisin nyo lang yan. Relax. Dapat relax kayo sa trabaho ninyo. Believe me, after 1 or 2 years ng pananatili ninyo sa unit ninyo, magiging confident na kayo. Parang naglalaro na lang kayo. Parang you will feel more excited na pumasok kesa mag-work. Kung kunyari, 3, 4, 5 taon na kayo and still, you feel that way, yung parang feeling na ayaw nyo pa rin pumasok, 2 taon na kayo, for example, sa inyong same unit tapos ayaw nyo pa rin pumasok, tinatamad kayong pumasok, and napipilitan lang kayo because of money, leave the bedside. Do yourself a favor. Leave the bedside nursing. Dito sa Amerika, maraming non-bedside nursing work. The pay will not be so much compared to bedside. The flexibility of, going into an overtime, getting a lot of money, diba? The opportunity will not be the same, but at least less stress. Do yourself a favor. Believe me or not, after 3, 4, or 5, 6 years, you will thank yourself that you leave bedside nursing. Kapag 2, 3 years na kayo, tapos ganun pa rin yung pakiramdam ninyo, leave the bedside nursing because we don't want stress every day of your work. Kasi kapag na-stress kayo sa work or sa bedside, sabi ko nga sa mga naunang video ko, hindi kayo makakatulog ng maayos, 'di ba? Kung hindi kayo happy sa work ninyo, hindi kayo makakakain ng maayos, parating nagre-release ang body ninyo ng cortisol and inflammatory effect sa cell ninyo. And kapag nasira ang cell ninyo, araw-araw, hindi nagre-repair kasi hindi kayo nakakatulog ng maayos eh. Araw-araw, sira. Darating ang panahon na magkakasakit kayo ng malubha.
once you reach 40, baka 45, meron na kayong sakit sa kidney, meron na kayong sakit sa puso, meron na kayong sakit sa utak, na-stroke na kayo, or kung ano man. Please, do yourself a favor and leave bedside nursing. Kara-karaka, pakshalak, as in. 'Di ba? After 2 years, 3 years, ganun pa rin yung nararamdaman ninyo. Hindi para sa inyo ang bedside nursing. Huwag maging ambisyosa. Ito nga yung advice ko sa mga taong wala talagang, as in clearly walang bedside nursing. Huwag nang pumasok sa bedside. Kung kunyari, papunta pa lang kayo dito sa Amerika and wala kayong ni 2, 3, or 4 na taon sa bedside, hindi kayo nag-bedside, wag nang ipilit kasi hindi naman napaka-saucy na parang nandoon kayo, for example, sa isang hospital working as an ED nurse, as an ICU nurse, or a med-surg nurse sa isang ospital. 'Di ba? Okay lang, wala namang masama kapag mag-work kayo dito sa skilled nursing facility, nursing home, insurance. No! Much better pa nga yun kasi less stressful. Pero kung nasanay na kayo sa bedside, or mas maganda, 'di ba? Kung meron kayong matinding bedside nursing experience kasi madadalian kayo dito sa Amerika. Ang ultimate goal or ultimate point lang naman po dito is that makapag-ipon tayo or makapagsahod tayo ng maayos para masuportahan natin yung ating mga pangangailangan. I think wala namang nurses dito na gustong mag-bedside for 20, 30 years, 'di ba? We all have our own plans na parang, okay, ganito at the age of 38, at the age of 45, ihinto na ako ng bedside, less bedside na. Ganun din yung sa akin. Though I'm enjoying what bedside nursing has right now for me, but sooner or later, aalis din ako sa bedside. Though hindi na siya stressful kagaya ng dati nung nagsa-start ako sa Saudi, yung bedside nursing for me ngayon, or yung ED nursing, but still, every day, there is constant stress. Natutunan ko na lang kung paano ako makipag-deal, natutunan ko na lang kung paano ako makipagsapalaran or makipagbakbakan sa bedside nursing, at huwag seryosohin lahat ng bagay. Seryosohin mo lang kung feeling mo ay kailangan na kailangan talaga ng pasyente, o kaya kailangan na kailangan mo talagang ibigay ang isang intervention sa pasyente kasi siya ay mapapahamak, mamamatay, or kung ano man, or it will result in a permanent damage or death, diba? Seryosohin mo yung parang bilisan mo ang ano. Pero kung hindi naman siya urgent, hindi naman siya yung parang ikakamatay ng pasyente, pwede naman yan. Wag mong stressin masyado yung sarili mo. For example, abdominal pain, tapos hindi naman siya for, kunyari, emergency appendectomy, or hindi naman suspected appendicitis, or kung wala namang abdominal hemorrhage, di ba? So, wag nang magmadali ng bonggang-bongga. Pwede pang i-delay ng konti yung blood work. Gawin mo yung iba. Like, for example, merong chest pain ng pasyente, tapos sweating, ganyan. Tapos nahihilo yung pasyente. O, gawin mo agad yung EKG, gawin mo agad yung lab work para mabilisan yung ma-rule out kung STEMI ba talaga yon, o kaya non-STEMI with elevated troponin, mga ganyan, di ba? I-attach ang patient agad-agad sa cardiac. Unahin yung ganong pasyente. So, learn to prioritize pagdating sa bedside para hindi ma-stress ng bonggang-bongga. Kasi, especially sa ED nursing, sometimes kapag nandun ka sa critical man or non-critical, meron kang hawak na 3 to 4 patients. So, it's really up to you kung sinong uunahin mong pasyente. The same with kapag nasa triage ka. Yun, based lang sa experience ko as an ED nurse. So, ang masasabi ko lang, ang pinakapulot-dulo talaga ng pagpo-post ko ng video na to is para sabihin sa inyo na kung nahihirapan man kayo ngayon, kinakabahan man kayo ngayon every time before your shift, or a night before your duty or your work, normal lang yan. Okay? Normal. That will go away as months, years will go by. 'Di ba?
makakamtan nyo rin yung inyong, yung inyong peace of mind, a few months from now, a few years from now. Okay? Kung gusto nyo talagang manatili sa bedside nursing. Huwag magpadalos-dalos na mag-buyout ng contract, umalis sa bedside nursing kasi yan yung pagkakamali ng mga karamihan ng mga nauna dito. Kasi na-stress lang ng isang shift, na ano lang, parang feeling nila na pagkaisahan sila, hindi kayo na pagkakaisahan or na pagtitripan mga beshi. Lalo na kung nagsisimula pa lang kayo, kung feeling ninyo ay lunod na kayo, i-assess ninyo yung sarili niyo mga beshi. Mabilis ba akong gumalaw sa bedside? Huwag masyadong yung parang always na parang nakakaloka naman tong charge nurse na to. Lahat ng mga pasyenteng binigay sa akin ay toxic, ang daming gagawin, ang daming... Assess yourself. 'Di ba? Yeah, lahat tayo may kanya-kanyang skills. Marunong tayo sa IV, marunong tayo sa medication. But are we pacing the way we should be? Gumagalaw ba tayo ng mabilis? 'Di ba? Are we efficient in our work? Are we using our time properly? Meron ba tayong time management pagdating sa lahat ng ating mga pasyente? 'Di ba? Kung babagal-bagal tayo, wag nating isisi lahat sa ating charge nurse. Kasi hindi naman lahat ng pasyente or lahat ng allocation ay kontrolado ng charge nurse, 'di ba? So, we should also assess ourselves, 'di ba? Sometimes, tingnan mo yung ibang mga nurses sa nakatabi mo hindi nahihirapan, ikaw lang yung nahihirapan, 'di ba? So, i-assess yung sarili, make sure that you properly manage your time para sa lahat ng mga allocated na rooms na naka-assign sa'yo. Yun lang mga beshi, hanggang sa muli nating pagkikita. See you on my next vlog. Bye-bye! Share!